Pinoy Bus Driver TV. May kapugset sa mga nag-aabang na mag-apply sa Pentraco. Kailangan ito kung mag-apply ka. Pero sa ngayon, wala pa tayong hiring, may kapugset ha. Palala ko lang sa mga nagtatanong dyan kung anong requirements na kailangan. Ang gagawin nyo muna, magpasa mo na kayo ng Baydita. Ang desired position nyo, apply driver, conductor. Kasi driver, conductor dito. Ngayon, hindi pwedeng hindi tayo mga conductor kasi kailangan yon. Kaya pag nag-apply kayo, ganito yun. Mag-exam muna kayo sa driving sa pang-conductor. Tapos, road test. Kapag pumasa kayo, yun, hihinga na kayo ng mga requirements. Referral, medical, marriage contract, thesis, pag-ibig, PhilHealth, court clearance, NBI clearance, barangay clearance, police clearance, birth certificate. Pag-workshop kaya may kapusit na mga 3 araw yata yun. Pero may sweldo yun, pati apprentice. Sama kayo sa biyahe, may sahod yun. Makukuha nyo ng sahod pagkatapos nyo na apprentice. Kaya kailangan mag-ipon kayo ng pamgasto sa pamilya. Kasi bago nyo makuha yun pagkatapos nyo na apprentice, kailangan may panggasto sa pamilya para madali ang inyong apprentice. Pagkadating sakay agad, o kaya uwi mo na ng isang araw bago balik bukas para madali matapos ang apprentice. Ang gawin nyo pag apprentice, mag-practice kayo mga conductor, manikit, pamilyan nyo yung kalsada. Huwag nyo nang intindihin yung pagdadrive kasi mga driver naman tayo eh. Sa kailangan pala yung AC3 may kapugsit. AC3, kailangan yun. Kaya sa mga gusto mag-apply, ayan, yan ang kailangan may kapugsit. Dito tayo sa PTEX, karating lang natin kanina, June 30 24. Una tayo dumating may kapugsit sa Pasay. Dito tayo sa Iwahig, kung tawagin sa STG, parking nga ng mga bus. Mamaya pa tayo punta ng shop gabi kasi puno pa ron. Kaya pagdating yung magpupugsit, magawa kayo ng job order kung anong naman yung sasakyan, kung anong dapat nyo ipapagawa sa mekaniko. Magawa kayo ng job order, isulat nyo sa papel kung anong kailangan na gawin para hindi kayo masiraan sa daan. Kasi dito sa Pentraco may kapugsit, kung anong kailangan na palitan ng visa, papalitan yan. Hindi pwede hindi palitan yan kasi kailangan natin yan para hindi tayo masiraan sa daan. Minsan hindi man natin may iwasan masiraan tayo, pero dapat talaga gagawin. Kailangan natin marunong tayo mag-adjust sa preno. Kaya mag-apprentice tayo, mag-ano tayo mag-workshop sa motor pool. Kung mag-assistant tayo sa mga mekaniko, magpalit ng brake lining, kung anong gagawin sa mekaniko, yun ang assistant tayo. Yun ang workshop dito. Kaya mag-abang lang kayo mag-mugsit. Malalaman nyo naman kung mag-hiring dito kasi nakapost yan sa Facebook o kaya sa tarpaulin. Sa ngayon wala pa tayong hiring mag-mugsit. Mga nagtatanong dyan gusto mag-driver ng Pentraco. Kaya kailangan itong mga baguhan driver sa provincial bus. Huwag niyong gayahin ng mga veteranong driver na kabisado nila ang mga daan. Huwag kayong makipagratatan sa mga veterano kasi mahulog kayo sa bangin lang. Hindi
Hindi nyo pakibisado ang mga kurbada ng mga malalim. Sa ibang tinatawag na city driver, kumbaga city operation, kaysa provincial bus driver. Iba na ang sistema sa pagpaniho mo doon sa probinsya sa kanto sa city. Yan tinatawag na city driver. Pag sa probinsya ka na, auto driver ka na. Kaya kung anong estilo natin sa pagmaniho sa dito sa city operation, sa city driver, ibahin natin doon sa biyaheng probinsya. Kasi kung gamitin natin dito sa probinsya lang pagka city driver natin, sa bangin tayo pumunta, aksidente lagi tayo niyan. Kaya pagdating ng probinsya, iba naman ang pagmaniho mo doon. Pagdating dito sa city, iba naman ang sistema sa pagmaniho mo doon dito. Kasi ang biyahe natin, Manila to probinsya, di ba? Kaya pagdating dito sa Manila, iba naman ang sistema ng pagmaniho natin. Iba naman ang estilo. Pagdating sa probinsya, iba naman. Baguhin muna. Kaya para may wasan aksidente. At ito ba, tip ko sa inyo, yung kailangan marunong kayo magdala ng puyat, antok. Kaya nito, pihit-pihit kami lagi eh. Kung kaya nyo ang kape stick, may kubugsit, kape stick gamitin nyo. Ito, pakita ko sa inyo kape stick ha, kung paano ko ginagawa. Kung hindi ka pa ganong naantok, kung maramdaman mo naman antok ha, magdala ka ng pagkain, sitsirya o kaya mani. Iyan ang nguyang-nguyain mo para hindi ka mapanahikap. Tubig. Huwag yung sinasabing sili, wala yun. Hindi yun. Para sa akin lang ha, para sa akin lang. Kasi sanay ako sa pit-pit, wala halos tulog sa atin. Para sa mga pag-uwan driver ito, yung mga veteran driver dyan, alam nila ang gagawin dyan. Kaya sa sinabi ko, para sa akin, yung vitamins, hindi pwede sa akin yun kasi nga inaantok ako sa vitamins. O kaya mag-take ka ng mga gamot sa pang high blood, pang rayoma, pang diabetes. Nakakaantok yung mga gamot, Pico Bugsit. Kaya kung maramdaman mo nang naantok ka na, para pipikit ka na, matulog na ang diwa mo, itabay mo na, itigil mo. Ikot-ikot ka sa likod ng bus, magpainit ka doon sa makina. Kung magsigarilyo ka doon. Huwag mong intindihin yung ibang pasahero natin na magsabing panatigil. Para ikaiwas sa diskusyon natin yan, yung pagtigil mo. Kasi kung nanto ka na. Kaya sa mga pasahero natin dyan, huwag nyo lang intindihin yung driver na tumitigil. Saka kailangan mo. Pag tumigil ang driver, kung nahihiya pasahero, baba ka na agad, ihi ka na rin. Ito, ginagawa ko may pugsit. Pag ako inantok, talagang biruin mo ba, isang oras lang tulog namin sa Masin, pero nakayanan ko magmaniho mula Masin hanggang Alin. 12 hours, hindi ka pa matulog. Hindi naman 12 hours ang takbo talaga kung tuloy-tuloy ang takbo natin. Kaya naging 12 hours dahil titigil tayo sa pagdidiesel, kainan o kaya mag-pick up ng pasahero. Kasama na yun sa bilang kasi hindi ka matulog, pwede matulog pag nagpa-diesel kayo pag nagkain tayo. Basta makatulog ako ng maayos dyan pag nasa barko na, habang lumalangoy ang barko. Ganito ang stick may kabuksit tayo. Pakita ko sa inyo kung paano ko kainin ng stick, kape stick, walang tubig. Tunawin mo lang sa laway mo, unti-unti mo lang lunukin, mabait yun. Pero isa rin yan gamot sa anti high blood saka diabetes. Ako yung pugsit, wala pong ininom na gamot, walang rayuma, walang high blood, walang diabetes. Sana naman magtuloy-tuloy ito hanggang sa pag-retire ko sa Trangko. 52 nang inan ko may pugsit, pero wala pong ininom na gamot, kahit anong gamot. Pero kung natarkaso ako, hindi na ako basta-basta na inom ng gamot may pugsit. Tubig lang, inumin nyo. Hindi ako nauwi sa bahay na sabihin, sir, magpahinga ako kasi nga nagtrangkaso ako. Pero hindi, biyahe pa rin ako. Inuman ko lang ng mainit na tubig yan may pugsit para hindi ka giginawin, para labas ang init
ang katawan mo, papawisan ka. Init tubig lang. Higupin mo lang yun, kunti-kunti, para di mapaso ang dila mo. Hanggat papawisan ka nun. Pati yung pamaos, na bago pa lang ang paos. Inuman mo lang ng tubig yun, tanggal yun. Pag namagaan tonsil mo, yan, tubig init lang yan. Ngayon, ang ginagawa ko, ako, kagagaling ko lang ng kaso sipon ubo eh. May kunting ubo pa nga ako, pero ang sipon ko, tanggal lang kasi tulo, sipon ko nung nakaraang araw. Kagagaling lang. Ang ininom ko may buksit, Newsip lang. Para laban sa sakit sa ulo at saka sa sipon na tumutulo. Pero ni gamot sa ubo at trangkaso, hindi ako nag-inom yan, yung mga tulad ng Beflo. Siguro kung hindi ko na makaya, saka na ako magpa-check up. Pero nalalabanan ko sa init lang na tubig. Pagdating sa mill stop, saka yan na, init tubig, inumin mo. Para sa yan lang gagawin mo, pagdating sa mill stop, init tubig. Yan lang ginagawa ko. Kahit sa bahay ka, pag trangkaso ka, init tubig lang may kabusit. Ang anak ko, natuto yan, maliit pa. Tinuturuan ko yan. Kaya alam niya lang ginagawa niya. Pag alam niya trangkasuhin siya, inom na agad, mag-iinit na agad ng tubig yan. Siya lang mag-iinit ng tubig. Inom agad ng init tubig yan. Laban sa pagpalakas sa katawan yun. Pagpalakas sa katawan yung mainit ng tubig. Oo. Kaya nakikita din naman sa katawan ko. Malakas pa. Tatay. Mahilig ako magpapawis, kaya yung pag-walis, pag puputing-ting sa bus, pawisan ka yan. Kaya tapos pawis, pag-siting ito, tapos na natin walisan si 1 and 2 3. Kaya pinawisan ako. Ito makita ko sa inyo ang kamistik. Lagi ako may baon nito, may kubusit. Nilagay ko lang sa gilid ng driver. Ayan. Ito ito happy stick. Dadala ko. Yan. Yan, mga tira ko pa to. Pero kupas na to. Hindi na to pwede. Matigas na to eh. Mga tira. Ito may kupusit Papakita ko sa inyo kung paano ko kainin to. Yan ang sinasabi ko sa pasero na magkape tayo na walang tubig. So, gusto mo lang to. Tutunawin mo lang to sa isang beses ka lang mag-inom nito ng buset, solve ka na. Magkain nito, solve ka na. Basta pag ikaw ang nasa Manubila, pag inanto ka, dirayan mo lang to. Isang beses lang. Pagka nandiyan ka sa Manubila. Panorin nyo pingko po sila. Huwag nyo mabusin to. Hindi na ito maubos bubusin. Huwag nyo na mabusin paglagay sa dila. Hindi, may tira pa ako kalahati yun. Kalahati tira. Tutunawin mo lang to sa dila mo. Sabay, pag naubos na ito, inom mo na tubig, sundutan mo na. Kaya sabihin nila, hindi daw sila magkape kasi nga hindi sila makatulog. Ako, pagkatapos ko magmaniho at ako na matutulog, nagkakape muna ako, may kubusit. Hindi ako nakakape ng ibang kape. Ito lang, stick lang. Nescafe. Greatest Premium Classic. Ito lang kape ko may kapusit. Yung mga 3-in-1 hindi ko obra doon. Wala akong lakas doon. Mawalan ako ng lakas pag yun ang ininom kong kape. Ito lang sa akin mga kapuset. Matamis ako magtimpla, pero wala akong diabetes.
Kasi lagi ito ino-inom ko. Pahit ito, may kubusit, mapahit. Tanggal ang antok mo nito. Kaya lang, hindi ka kaya ng iba ang kapait. Pero ako kaya ko. Tunawin mo lang ito sa dila mo. Sabay unti-unti mo lunukin. Laway. Wala na, ubos na ako. Pogset na tayong. Yan ang mga teknik dyan, may kupogset. Kaya kayong mga bagong driver, yan lang ang tips sa inyo. Kasi para may iwasan natin ang diskusyon. Huwag natin pilitin ang manubila na tayo inantok. Itigil natin yan. Huwag natin sabihin na kaya mo yan. Kasi nga pag ang antok ang dumali sa'yo, hindi mo kayang labanan yun, may kupogset. Oo. Tulog ang diwa mo yan. Para kang biglang ka mo, yung pala tulog ka na. Kaya itigil mo talaga yan kung hindi mo to kaya. Ang kape, stick. Ako may kupogset, straight yan. Mula dito Pasay hanggang San Fernando, Camarnesor. Minsan naabot tayo ng 11 hours pag ma-traffic. Pag walang traffic, 9 hours lang. Mula Alin, mula Masin hanggang Alin, dinadali ko yan. Pero ang ibang mga driver hindi kaya. Masin, Tacloban lang sila. Noon nangonduktor ako, may kupogset. Yung kapartner ko, hindi kaya niya diretso Masin yan. Masin to Alin. Ako konduktor. Sa Tacloban pa lang ibibigay na niya kasi antok na daw siya. Siyempre ako konduktor, dapat ang first driver, ang konduktor, mag-asikaso yan sa pasahero mula Masin hanggang Alin. Kasi mayroon tayong mga pick up na pasahero dyan. Kaya hindi mo pwedeng pagmanihin mo na ang konduktor. Kasi nga mo ninikit pa yon. Kaya nangyari sa akin, ako nagmanihin mo na Tacloban hanggang Calbayog. Pag may pick up pasahero, makabala ka, matagalan ka kasi nga manikit muna bago alis. May kasabay pa tayo na kasunod galing Silago, napiltran ko din. Tapos galing Ormoc. Pag may pick up, tapos bago ka magmaniho, manikit mo na, matagalan ka. Aabutin ka nung galing Silago. Kaya mauna ka sa daan, wala ka na ma-pick up. Kaya ginagawa ko may kupogset. Habang nagdadrive ako, nagmanubila ako, nandinikit ako sa manubila. At least tumatakbo kahit mabaga lang. Nangungurbada, naghawak ko ng ticket sa panser. Ganoon yan. Sino kayang driver makakaya niyan? Ako lang siguro gumawa niyan. Ewan ko lang sa iba. Hindi ko pa nakita sila. Kasi maubusan ka ng pasero kung iasa mo sa konduktor na siya mo na maniho tapos siya manikit pagka may pick up. Makabala kayo eh. Kasi manikit mo na siya bago magtakbo na naman. Pagtigil, manikit, takbo. Ako, ang ginagawa ko, habang tumatakbo, pag sakay ng pasero, saka ako manikit, nagtakbo ang bus. Kaya ngayon ayaw ko ng monitor. Ayaw ko ng monitor ng minupset. Kaya yan ang tip ko, may kupogset. Huwag nyo gawin na inanto kayo na pilitin nyo pa sa manubila. Kasi nandyan ang diskusyon. Huwag mo rin higpitan pag gawa ka manubila kung ikaw inantok. Isablay mo lang ito sa manubila para pag nanto ka, mahulog lang yung kamay mo, magising ka. Pagkahulog ng kamay mo, magising ka dyan bigla. Kasi kung higpitan mo paghawak, kung saan mabigat ang kamay mo na katulog ka, doon yung kakabi ka manubila. Halimbawa, ito, nabigat na ito kasi naanto ka na, tapos hawak mo na. Makabi mo yung manubila, kaya doon ka pupunta. Kung sa kaliwa naman ang bigat ang kamay mo, dahil natulog ka, doon naman pupunta yun. Kaya kung higpit ang paghawak, ganyan mo lang ang kamay mo. Ganyan mo lang sa manubila. Ganyan lang. Pero pag hulog ito, pag nahulog ito, magising ka.
Saka dapat huwag mong gawin yun, huwag mong pilitin. Itigil mo talaga yan. Kung hindi ka magising doon sa pagbaba mo ng bus, mag-ikot-ikot ka doon, lalo pag pit-pit, pwede yung partner mo. Kung nakatulog na sa partner mo, gisingin mo. Kung magising siya, para siya naman napapalit. Pero, yun nga, magkaroon ng samang loob yun sa'yo. Kasi nga, inistorbo mo yung tulog niya, hindi pa nga, wala pa tayo sa palitan. Kaya ito dapat may kabuksit, huwag tayo magpapalit-palit na kung saan lugar. Mayroon tayong lugar na palitan dapat para alam mo na kung saan ka matulog. Katulad yan sa akin, kung ako ang kapartner mo, ang palitan natin sa Fernando, ikaw naman hanggang Matnog. Kaya mula dito Pasay, pagkatapos mo manikit dyan sa Alaminos, tapos ka na yan, matulog ka na. Gisingin lang kita pag kumain tayo, timunan, tapos tulog ka ulit para makapahinga ka. Kaya kung hindi mo itulog yan, kasalanan mo yun. Kasi pagdating sa Fernando, ako naman matulog yan. Tamang pagod na yun. Kaya pag tulog ko, pag higa ko, tulog agad yan. Kasi malayo-layo yun. Kasi kung magpalitan tayo sa malapit lang, ay hindi pa ka nakatulog partner mo, palitan naman, ay huwag yun. Kaya dapat malayo palitan natin para may time ka magpahinga. Kasi nga ganito yun, bago ka pagkahiga mo, bago matulog, mag-cellphone ka pa eh. Mag-reply ka pa sa mga katsat mo, sa mga pamilya mo. So, bago matulog. Kaya huwag tayo panay-panay cellphone, kaya hindi na makatulog yan. Kaya dapat malayo ang palitan para may oras ka pa na itulog. Saka pag nagpaniho ka, kondisyon ka. Katulad ko kay Kapusit. Siguro 2 buwan na pit-pit ko ngayon. Iba-iba na nakasama ko. Pero ako wala pa akong baba. Manay pit. Kailangan mong itulog. Kaya kanina, pagdating sa barko, tulog. Pagkakain sa Sorsogon, pagkarating sa Sorsogon, gising, kain. Pagkatapos tulog, hanggang sa Fernando, gising. Kailangan gisingin mo talaga yung partner mo. Huwag mong hayaan na hindi magising yun, na pagdating sa San Fernando, palitan na natin, tapos ikaw pa rin hindi mo gisingin yung partner mo. Huwag mong gawin yun. Kasi yung kapartner mo, pag gising nun sa wala sa lugar, saan kakain yun? Kailangan nyo magkape muna bago mag-ride. Kasi wala na tayong basta-basta makainan sa ibang lugar. Paglagpas ng San Fernando, kasi nga bawal tayo magtigil-tigil kung saan kainan. May Kapusit, yung preslang ko, bawal magtigil-tigil kung saan. Kung saan kainan, bawal. Mayroon tayong kainan na authorized. Bawal tayo kumain sa kung saan at magtigil. Kaya yan ang paalala ko sa inyo, Kapusit. Katulad ka kanina, mula sa Fernando hanggang Atimunan, 5 oras kainan. O, kaya ko. Hindi ako nakaramdam ng antok. Kasi haba na tulog ng partner ko, ginising ko siya sa Atimunan, kumain kami almusal alas 8. O, siya naman tumira hanggang dito, Pasay. Baka higa ako sa higaan, tulog agad kasi tamang pagod eh. O, pagdating sa Pasay, turbina, kondisyon ako, hindi na ako natulog kasi nga mahaba na yung tulog ko eh. Mahaba ng 3 oras yan, may Kapusit, 3 oras natulog. Ano na yun, kondisyon ka na dyan pagising. Kaso mayroon tayong kapartner na hindi ka makatulog dahil sa matakot ka sa pagmaniho, kasi balabaran mo paniho, kaya sa patalo na kalsada itatalon, saka na mamerino pag bagsak na. Kaya yan ang pag-aaralan nyo, lalo sa mga bagong magpaniho ng probinsya. Huwag nyo ipatalon sa mga lubak ng Kapusit. Mamerino ka bago maglubak. Tingnan mo yung kalsada kung saan ang lubak. Huwag kang tumingin sa hindi kalsada. Huwag nyo gawin na pagtalon bago ka sabay preno pag bagsak. Ayan, wag, kasi mabali ang muli mo yan. Kaya dapat malayo pa lang, nagpreno ka na. Pagdating sa lubak,
Kaya hindi ka naman marino para hindi ka madalas mabalian ng mga muli. Meron ako nagka-partner na isa ka naman marino pag talon, pagbagsak sabayan ng preno, ayun. Pati ikaw doon sa likod nakatulog, nakahiga. Pagbagsak mo, pagtalon mo, wala ka na sa pwesto. Bumangga ka na sa sandala ng upuan. Kaya magkabali-balian ka ng buto. Pero hindi naman bali. Ibig sabihin, mabangga ka lang. Kaya hindi ka makatulog. Nagising ka eh. Ay, yung partner ko ngayon, okay naman siya. Haba ng tulog ko, sarap ng tulog ko eh. Sinateng. Kaya babay na, may kapusit. Yan lang, para lang ako. Tandaan niyo yun, may kapusit. Sa mga nagabang dito, marami rin nagabang dito mga bus driver ng probinsya eh. Mga kapwa natin, bus driver sa ibang mga kumpanya. Nagabang dito. Kaya so, wala pa tayong hiring ngayon. Di ko lang alam sa mga ibang company bus na kung anong mga requirements sila may kapusit. Kung kagaya ba ito sa pagkak ko. Kasi hindi ko alam doon sa kanila kung anong mga requirements ko. Basta sa pagkak ko, yun ang kailangan. Birth certificate, PhilHealth, marriage contract, pag-ibig, TIN number, yun, isa pa rin yun, TIN number pala. Port clearance, barangay clearance, police clearance, AC3. Yan ang kasikasuhin mo pagkatapos mo mag-exam kung pasado ka. Kasi hindi ka naman kakaso dito may kabuksit kung hindi ka matanggap. Kung matanggap ka na, ayun, kakasus ka. Hindi ka gaya ng iba na applyan mo, requirements mo na bago ka mag-apply, sabay ng requirements. Paano kung hindi ka matanggap, hindi ka mapasa sa road test sa exam? Hindi nagastuhan ka na, sayang ang gastos mo, hindi ka kapasok trabaho, nagastuhan ka na. Dito, baydita mo na. Pag pumasa ka sa exam, driving, saka exam sa pangonduktor, bago road test, may ano yun, may schedule road test yun. Kailangan mag-road test marami para hindi magastos sa krudo. Sabay-sabay yun, may schedule yan. Kaya pag pumasa kayo, saka na kayo bigyan ng referral kung ano ang kailangan na kukunin yung mga requirements. Number 1 dyan may kumisit, akin C3. Kailangan ng C3 yan. Kaya, babay namin kumisit ha, babay. Sisa na kayo. Nagsusulo lang ako sa bus. Nagsalita ako dito para kung si Raulo ako nang isa. Focus na lang. At sa mga subscribers natin lahat dyan, salamat ako, 13 subscriber na tayo. At sana maragdagan nyo pa. May kabuksit, si Pinoy Bus Driver TV. At shout out sa ating mga kasamang mga amigo dyan, mga bus driver sa mga probinsya, sa mga OFW, at sa mga trucking, mga kutsi, kung ano man dyan, mga pinagpan nyo. Kahit na hindi bus driver, may kabuksit. Salamat sa suportan nyo. At sa mga dito sa mga taga-norte, mga bus driver, babay may kabusit. At sa mga kapwa natin vlogger, Pogs Sinateng, sinusuportahan ko rin ngayon may kabusit. Nakasuportan ako sa inyo, nakasubscribe din ako, pero minsan lang ako mag-comment. Pero pag nakita ko yung mga vlog nyo, siyempre nandiyan ako nagsuporta, nagla-like ako, minsan mag-comment naman ako kapanood ko yung mga vlog nyo. Babay namin kabusit, babay. Baka bukas babay naman tayo. Itong C123, kunti lang ang napakagawa natin ito kasi nagawa na halos lahat eh. Ang kailangan lang nito, rehab tsaka flooring palitan. Kaya pag binaklas itong flooring, isasabay na yung mga butas-butas sa mga siding, mga kung ano man ng ano na dyan magawa. Ito, unti-unti nang tapos sa mga mabigat na mga sira. Mga dapat palitan na pisa. Kaya ng brake drum.
slack adjuster kasi mag-sticking brake tayo. Ayan lang ang ano natin. Kaya lang, ingatan natin ang makina. Huwag tayo basta mag-logger, mag-visit na over RPM pa. Kailangan ibaba mo muna yung RPM bago mo i-logger. Kasi dito sa probinsya, huwag tayo umasa sa preno. Kasi minsan ang preno matagal. Depende lang naman sa takbo. Kung takbo medyo matulin-tulin at biglaan, kaya ng mga kurbada, mga siko kurbada, mga blind curve, kailangan natin yan, matuto rin tayo mag-logger. I-logger natin yan sa tamang RPM, huwag logger RPM. Kaya nagka-60 ka at hindi ka muna mag-minor, i-logger mo na agad. Siyempre naka high speed pa tayo, logger RPM yun pag pinasok mo ng kinta. O kaya galing sa kinta, kwarta mo, tapos naka full RPM ka pa, ibaba mo agad ng kwarta. Over RPM ang paglabas ng Megabisit, pagbitaw mas flat, over RPM yun. Kaya madalas dati sa mga Nissan, mamintana ang piston, ibig sabihin mabasag. Kaya huwag natin gawin yun para magtagal ang ating makina. Huwag laging full RPM. Tama natin ang RPM ng Megabisit para magtagal ang ating makina, hindi basta-basta mag-overheat. Bye-bye Megabisit, bye-bye. Kung sila tayong yung mga trucking driver, alam nila yan. Kasi kailangan talagang logger-logger dyan sa trucking kasi mabit ang karga. Bye-bye Megabisit, bye-bye.